Masayang araw mga ka-PL, naloko na talaga ito ngayon mga kababayan. Meron pong kumakalat na video ngayon sa social media. Si Vince Dizon po mga kababayan. Kung di ako nagkakamali, nangyari po ito sa Senado na habang nagkatanungan sa Senado mga kababayan at nagpapaliwanag naman itong si Vince Dizon, meron ho siyang nabanggit na iniutos di umano sa kanya ni Mr. President Bongbong Marcos mga kababayan, na ang pagkakautos po sa kanya, ganito po ang pagkakasabi. Itigil muna natin ang nakawan. Ha? O itigil muna natin ang pagnanakaw. Parang ganon mga kababayan. Meron talagang nakalagay na natin. Meron po kasing subtitle. Nasabi di umano yan ni Bongbong Marcos, itigil muna natin ang pagnanakaw o nakawan mga kababayan. So ibig sabihin, totoo nga, ang mga hinala na isa si Bongbong Marcos sa mga nagnanakaw sa kabanang bayan. Ganun ba yon mga kababayan? O eto po, panoorin po natin yung video. Dalawang video ho ito. Isang naka-portrait, yung uso pong video sa Facebook na nakatayo. Meron naman pong naka-landscape na pang YouTube naman po na video o sa madaling salita, kuha po talaga mismo sa Senado mga kababayan. At meron pang naka-courtesy Hindi lang masyado mabasa kasi medyo malabo po mga kababayan. O ito na po yung video. Panoorin po natin mga kababayan. Tulungan niyo po akong makinig. Baka kasi mali lang po yung pagkakadinig ko. Puno lang po ng tutuloy yung tenga ko. Baka kayo kalilinis nyo lang po ng inyong tenga, mga kababayan. Mapakinggan nyo pong maigi itong sinasabi ni Vince Dizon. Ito na ho, mga kababayan Panoorin na po natin. Kayo na lamang po ang humusga. Okay. Sabi po ng Pangulo, una, hintuan muna natin yung pagnanakaw kasi mukhang ginamit lang to para sa maanumalyang rason. At ikalawa, planuhin na natin ng mabuti. Kaya po ngayon, kami po nakikipag-usap na po ngayon sa DNR, sa UP, sa Project NOAA, sa iba't ibang mga tanyag na ahensya na dayuhan tulad ng ADB at World Bank at JICA para po maplano na natin mabuti. Hinto muna natin ang pagnanakaw. Ayon kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., isang paalala para sa mga opisyal at mamamayan na maging tapat sa paglilingkod. Sa gitna ng mga isyung kinahaharap ng bansa, panawagan ito para sa pagbabago, disiplina at pananagutan sa pamahalaan. Ang sabi po ng Pangulo, una, hintuan muna natin yung pagnanakaw kasi mukhang ginamit lang to para sa maanumalyang rason. At ikalawa, planuhin na natin ng mabuti. Kaya po ngayon, kami po nakikipag-usap na po ngayon sa DNR, sa UP, sa Project NOAA, sa iba't ibang mga tanyag na ahensya na dayuhan tulad ng ADB at World Bank at JICA para po maplano na natin mabuti. Kaya po sa susunod na taon, kapag obviously kailangan na nating mag-invest muli ng malakiang Ayun, mga kababayan, itigil muna natin ang pagnanakaw. Bakit nasabi ni Bongbong Marcos na itigil muna natin ang pagnanakaw? Ang tanong, kasama kaya siya sa mga nagnanakaw, mga kababayan? Bagamat ang isa pa sa pagkakaintindi ko po dito sa video na ito, nanawagan siya o hinihikayat niya o pinagsasabihan ni Bongbong Marcos, itong mga opisyal ng gobyerno na itigil ninyo ang pagnanakaw. Ganun dapat yung lingwaheng sinabi niya Pwede ba itigil ninyo ang pagnanakaw? Dapat ganun ba?
Kasi ang ginamit niya po, itigil muna natin ang pagnanakaw. So, booking mga booking mga kababayan na kasama sila sa mga nagnanakaw. Parang ganun ang datingan mga kababayan, di ba? At kung hinihikayat ni Bongbong Marcos etong mga opisyal ng gobyerno na mga magnanakaw sa kaban ng bayan, simple lang eh. Hindi niya na kinakailangan sanang mangumbinse sa mga yan, lumuhod, magmakaawa, makiusap, na itigil nyo na ang pagnanakaw, maawa naman kayo sa bansa. Hindi na kinakailangan yan eh. Batas lang ang kailangan dyan. Batas. Lumikha ng batas. Bagamat meron na tayo noon, bitay, no? Hindi ko lang alam kung kasama doon yung mga kawatan sa gobyerno, baka sa mga heinous crime lang ngayon, no? Amyendahan na lang yon, ibalik yon para matakot, hindi, sigurado, hindi na kinakailangan pang magmakaawa, makiusap ni Marcos na itigil ninyo ang pagnanakaw. Tuloy, nasabi pa ni Vince Dizon na itigil natin ang pagnanakaw. Malikot yung imahinasyon natin, mga kababayan. Hala! Natin. Kayo pala magnanakaw. Booking kayo ngayon. Ayan. Parang ganun kasi ang datingan mga kababayan no? Hindi ko alam kung inaantok lang itong si Vince Dizon habang sinasabi niya walang tulog mga kababayan, kaya hindi masyadong gumagana yung kanyang pag-iisip para yung ilalabas na kanyang bibig ay hindi magkaroon ng katanungan o paghihinala ang ating mga kababayan. Di ba nga? Sa unang pagdinig natin, itigil natin ang pagnanakaw. Maliwanag na nagkaroon nga ng nakawan, di ba mga kababayan? Pero kung lalaliman po natin yung ating pagkakaintindi, parang nanawagan lang si Marcos na hindi natin alam, baka mali ang pagka-deliver nitong si Vince Dizon. Sa bagay, si Marcos, mali-mali din man niya magsalita. Mga kababayan, nagbabasa na nga lang yan, mali-mali pa eh. Tuloy, yung ating mga kababayan, mas lalo pong naghinala. Totoo nga. Nagnakaw nga sila. Pinahihinto nila yung nakawan eh. Ayan na. Bagay, mga kababayan, matagal na po yung hinala ng ating mga kababayan na si Marcos, magnanakaw. Mula sa ama hanggang sa junior, di umano, magnanakaw. Napakarami nagsasabi yan eh. Di ba? Hindi lang mga vlogger, kundi maging mga dating politiko o mga naging kandidato, tumakbo, pero natalo. Yan ang isa sa mga sinasabi nila na magnanakaw, di umano si Senior Marcos at Junior Marcos, mga kababayan. Lalo na nung mabanggit ito ni Vince Dizon, tumpak. Ngayon, sa napanood nyo pong video, mga kababayan, tatanungin ko po kayo, naniniwala ho ba kayo na tugma ang sinabi ni Vince Dizon? Pag-comment. Okay, isunod ko po itong isang balita, mga kababayan. Si Auntie Claire, nagmamakaawa na po. Kulang na lang lumuhod siya, mga kababayan. Nakikiusap din siya sa ating lahat. Hindi ko alam kung inutusan siya ni Bongbong Marcos o baka inisyatiba niya lang ito, mga kababayan. Ito po yung video. Panoorin po natin. Kawawa naman itong kali na to. Nagmamakaawa na, kulang na lang lumuhod. Lumuhod ka muna para sundin ka namin. Tapos, humingi ka ng tawad kay BP Inday Sara. Magka-public apology ka para
sundin namin itong kagustuhan mo, Auntie Claire. Ito po yung video, panoorin natin. Tulungan nyo na po ang Pangulo. Tulungan nyo na po ang Pangulo. Lahat po tayo tumulong sa Pangulo para iangat na po yung ekonomiya. Kasi kapag lagi pong may ganito na sitwasyon, negatibo yung tingin dyan eh. So baka hindi gumanda ang dating ng ekonomiya sa atin because baka puro negative ang makita ng ibang bansa. So yun lang, ang akin ng pakiusap is after nito, sana tumulong na lahat. So ayun na nga mga kababayan. Nakiusap na si Aling Claire. Tulungan daw po natin ang Pangulo. Auntie Claire, eto kung pagtulong sa pagtulong lang ang pag-uusapan, Auntie Claire, tumulong na po kami sa kanya. Nung ibinoto namin siya, noong 2022, halalan tumakbo siyang presidente, katandem si Inday Sara, binoto na po namin siya. Pagtulong po ang tawag doon, Auntie Claire. Ikaw, hindi mo man siya tinulungan dahil hindi mo man siya ibinoto. Dahil ang binoto mo, si Leni Robredo. Hindi ka maka-DDS pero kakamping ka. Ang ibinoto mo, si Leni Robredo. Kami, tumulong kami kay Bongbong Marcos. Tinulungan namin siyang manalo. Kasi ang buong akala namin, babawiin niya yung napakabahong pangalan nila na dinungisan ng mga dilawan. Pinaratangan sila ng kung ano-ano. Kasama na dyan ang pagiging magnanakaw, diktador, berdugo, at kung ano-ano pa. Akala namin ganun ang gagawin niya. Lilinisin niya ang pangalan nila at maglilingkod siya ng tapat sa taong bayan. Pero anong ginawa niya? Pag-upo niya, Auntie Claire, pina-abolish niya ang PACC. Na yun sana ang magiging bakod, rehas, gwardya ng Kabanang Bayan. Ngayon, wala nang bantay ang Kabanang Bayan. Kaya, napakadali na lang pagnakawan ng mga kawatan ng mga politiko. Napansin na ng mga kababayan natin na grabe na ang nakawan sa Kabanang Bayan o nag-uto si Bongbong Marcos. Tigil muna natin yung nakawan. Na-iconic pa rin no? Mga kababayan. Di nga, sa totoo lang, Auntie Claire, tumulong na po kami kay Bongbong Marcos. Siya po ang hindi tumutulong sa sarili niya o sa kanyang administrasyon. Hindi niya sinisilip at ang lahat ng ahensya, ang lahat ng institusyon. Hindi niya sinisilip kung ano problema, kung kaya pa ba, o kung hindi na. Hindi niya rin sinisilip, higit sa lahat, ang Kabanang Bayan, kung magkano na lang ang laman. At hindi niya sinisilip yung mga papeles na kanyang mga pinipirmahan. Kaya ayun, ang BICAM, naging gaa, lumusot. Di ba mga kababayan, sa madaling salita, pabaya siya, mahina siyang klaseng presidente, tapos tutulungan namin. Di parang kinonsinti namin siya sa katangahan niya. Di ba mga kababayan? Para kaming nag-alaga ng ahas. Pagkakainin namin, aalagaan namin, tutulungan namin, kalaunan pag lumaki na, kaya na kami lunukin, kakainin kami. Isa pa, parang kumuha kami ng batong ipinukpok namin sa ulo. Paano mo tutulungan yung tao na karamihan ng sinisigaw ngayon, pinabababa na siya? Di ba, Auntie Claire, BBM resign na po ang sinisigaw ng ating mga kababayan. Etong darating na November 30, magkakaroon ulit ng malaking rally. Yung mga, kung di ako nagkakamali, mga kakamping ito no? Hindi natin alam kung ano ang isisigaw nila.
nung nakaraang rally nila, September 21, ang sigaw lang nila, itigil lang ang korupsyon. Oh, di ba? Yun lang. Malay natin. Baka itong November 30, baka ang isigaw na nila, BBM resign. Baka lang naman. Oh, pag sinigaw yan ng karamihan, lalong-lalo na itong darating ng rally ng November 30, malaking tulong yan kay Bongbong. Undeclare. Isa yan sa pinakamagandang tulong ng taong bayan para kay Marcos. Ang alin? Ang ipagsigawan nga na bumaba na lang siya sa pwesto niya kung hindi niya na kayang pamunuan yung bansa. At meron naman tayong spare tire dyan, kung tawagin, walang iba, kundi si BP Sara na dihamak na mas magaling itong mamuno kaysa sa kasalukuyang presidente ng bansa. Bumaba na lang siya. Ayaw niya pa nun, nakapagpahinga na siya. At total, naging presidente na siya. At nakakausap niya naman yung tatay niya. Siguradong nalaman na ng tatay niya, naikwento niya na rin sa tatay niya na, ay tay, presidente na po ako. Di ba? Nagkakausap naman sila ng tatay niya at saka ng mga alay ng tatay niya. Di ba? Sabi niya, ang hirap naman. Ang hirap, no? Yan daw ang sabi daw sa kanya eh. Ano, mahirap? Patay tayo dyan. Minulto na. Patay tayo. Ibang klaseng level na ng utak yan. Yung nakakausap po na ang multo. Naku po, matindi pa yan sa psychic. Mga kabaya. Di ba? Okay na yun. At least naging presidente ka na, 3 taon. Okay na yun. Di na masama yun. Dalawang Marcos na ang nakalagay sa Palasyo Malacanang na naging presidente sa bansa. Meron pa namang maraming kababayan na madihamak na mas magaling sa kanya. Bumaba na lang siya sa pwesto, Undeclare. Pakisabi dyan sa amo mo, Sir, sundin mo na lang yung sinisigaw ng tao. Kasi humihingi tayo ng tulong, yan daw ang maibibigay nilang malaking tulong. Bumaba ka daw sa pwesto. Anong maibibigay namin tulong kay Bongbong Marcos, Undeclare? Sige nga. Anong maibibigay namin tulong sa kanya? Paano? Kami ang mamuno sa bansa? Anong gagawin namin? Maging advisor niya kami? Pagkikinggan niya ba kami? Hindi niya nga tinupad yung mga pangako niya. Sa paanong paraan kami makakatulong sa kanya, Undeclare? Paki-tackle mo nga yan sa susunod na press briefing mo. Ulitin mo itong sinabi mo. Na tulungan natin yung presidente. Ganon ba? Sa ganitong paraan, tulungan natin siya. Di ba, mga kababayan? Ganon lang kasimple. Pero kung mag-iisip kami ng mga bagay, anong maitutulong namin kay Mr. President? Paano? Buwis? Nagbabayad naman kami ng buwis. Di ba? Hindi naman kami tax evader. Napakalaki nga ng buwis namin. Nagbabayad naman kami. Di ba? Malaking tulong yan. Ang problema, parang si Mr. President ang hindi tumutulong sa sarili niya. Kaya tuloy, ang tingin sa kanya ng ibang bansa, negatibong klaseng presidente ito. Ang Pilipinas, iniitsapwera na. Di ba? Wala kaming maitutulong, Undeclare, kay Mr. President. Siya mismo ang tutulong sa sarili niya. Sa paanong paraan, kung hindi niya nakaya, bumaba na siya. Ganun lang kasimple. Yun na lang ang maitutulong namin. Hayaan mo maproblema yung susunod na papalit sa kanya. Si BP Inday Sara o kung sino man. Yun na lang ang problema. At least siya. Naging presidente na, 3 taon. Kuya-kuya-kuy na lang siya. Nagmamasid na lang siya. Sa kaganapan sa Pilipinas, wala na siyang stress. Di alaking tulong nun. Di ba? Kasi kung tutulungan namin siya, gumawa siya ng mga infrastructure project, hindi rin naman kami pwede. Hindi pwede. Siya lang talaga.
Siya lang. Oh, yun na lang ang declare. Pag sabi mo sa amo mo, baba na lang siya. Ha? Pinakamagandang maitutulong namin sa kanya, pakinggan niya yung sinasabi namin na bumaba na lang siya, magpahinga na lang siya. Ganun lang kasimple. Kung hindi niya na kaya. Ayun, kung kaya niya pa naman, si tuloy niya lang. Oh, tuloy niya lang hanggang sa pagtawanan siya lalo ng mga karatig bansa natin. Oh, ito pa isang balita, mga kababayan. Nako, humingi na nga ng tulong yung PCO Undersecretary mo, Mr. President. Ito na naman si Mr. President, mga kababayan. Ha? Ang lakas po ng kanyang fighting spirit po, mga kababayan, ha? Oh, mataas pa rin po ang kumpiyansa ni Bongbong Marcos, mga Eto, sabi niya, kumpiyansa ang Pilipinas. Pilipinas talaga yung nilagay dito, no? Kahit na gobyerno ni Marcos, Pilipinas talaga, Kumpiyansa ang Pilipinas na makakaakit pa rin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mga dayuhang mamumuhunan sa South Korea kaugnay sa kanyang pagdalo sa ASEAN Pacific Economic Cooperation o APEC Leaders Meeting sa kabila ng iskandalo ng katiwalian sa flood control scam. Nananaginip ka na lamang ng gising, Mr. President. Ha? Isang pangarap ito na ultimo pagsuntok sa buwan, hindi mo matamaan. Hindi lang po ito suntok sa buwan, Mr. President. Kahibangan na po ito. Nangangarap po kayo? Sa palagay ninyo, meron bang magtitiwala sa atin na mga foreign investor na maglalagak ng kanilang mga negosyo dito sa ating bansa, Mr. President? Wala na. Huwag na po kayong umasa. Pinaaasa nyo lang yung sarili mo. Mas lalo ka lang masasaktan. Napakataas. Maganda yan. Napakataas ng kumpiyansa mo, pero makinig ka sa bulong ng tao, sa sigaw ng karamihan, sa mga balita, loob at labas ng bansa. Alam mo kung ano ang ibinabalita. Ang napakalalang korupsyon sa ating bansa, lalong-lalo na itong maanumalyang flood control project, Mr. President. Wag na po kayong umasa na papasukin pa po tayo ng mga dayuhang mamumuhunan sa ating bansa. Wala na po, Mr. President. Tama yan, ang ganda ng kumpiyansa mo. Ang ganda ng kumpiyansa mo. Yung kumpiyansa mo na yan, Mr. President, gamitin mo na lang po yan sa ibang paraan. Pero kung gagamitin mo yung kumpiyansa mo at aasa ka pa na meron pang papasok ng mga foreign investor sa ating bansa, wag na. Yung kumpiyansa mo, gamitin mo na lang yan na sana hindi masira ang iyong kalusugan sa pag-iisip kung paano mo solusyonan ang problema sa ating bansa. Kasi ngayon pa lang, Mr. President, parang tagilid na po kayo Paano? Mantakin ho ninyo, nakakausap nyo na yung tatay nyo Delikado na yan. Nakakatakot na po yan, Mr. President. Sabihin nyo ba naman? Sabi nga nila mahirap kalusugan ho yan, Mr. President. Yung pag-iisip nyo po, baka naapektuhan na. O dyan nyo po, gamitin yung kumpiyansa ninyo. Kumpiyansa na wag masira ang kalusugan mo. Dyan mo po gamitin yan. Mahirap na. Baka sa sobrang stress mo, alam niyo naman po, ang stress, grabe yan. Magdulot ng sakit sa tao. Baka sa sobrang stress nyo, napuan kayo ng malubhang karamdaman. Ako po, Mr. President. Kaya gamitin nyo po yung kumpiyansa nyo na yan na wag po kayong madapuan ng malubhang sakit.
dahil sa napakalalang problema sa ating bansa na ikaw din po ang may gawa dahil dito sa kapabayaan mo, kaya lumala ang nakawan. Nawala po kayo sa monitoring, lalong-lalo na sa pinsan mong buhaya, Mr. President. Pinabayaan niyo po siya na maniobrahin ang kaban ng bayan ang pondo ng ating bansa. Kaya ito, napakalala ng korupsyon at ikaw ang nasisira. Kaya, walang dayuhan na mamumuhunan sa ating bansa. At totoo lang, Mr. President, nakakahiya po every time na pupunta po kayo sa ASEAN Summit na yan, no? Sa United Nation bilateral meeting, nakakahiya ho, Mr. President parang ginagawa na lamang ho kayong tawag nito, display na lang ba? At least masabi lang na mayroong Pilipinas. Yun nga sa ASEAN Summit nandoon yung mga leader, nag-photo op sila, nakaganito sila. Sa likod nila may mga bandera. Wala ka ron, wala ka sa photo ops, wala din mismo pati bandera natin ng Pilipinas. Wala. Kita nyo na? Hindi na po nire-respeto pati bandila ho natin. Dahil ho yan sa pamumuno nyo po, Mr. President, na napakarami pong nangyaring iskandalo. Abot po ang balita sa iba't ibang bansa. Nakakahiyahan na ho tayo. Mr. President, huwag na pong dagdagan yung pasanin ng taong bayan. Sunod-sunod nyo po ang problema sa bansa. Paano? Dinggin nyo po ang sigaw ng ating mga kababayan. Magpahinga na ho kayo. Relax na po kayo, Mr. President. Kung hindi nyo na po kaya, relax na po. Marami pa naman po dyan na maaring maging leader sa ating bansa na dihamak na mas magaling sa inyo. Bakit? Bakit ko nasabing dihamak na mas magaling sa inyo? Lalong-lalo na si BP Inday Sara? Eto, katulad nitong ipinangako mo, Mr. President. Magaling lang po kayo mangako pero hindi nyo po tinutupad. Alam nyo po kung ano ito? O ito, para maalala ho ninyo. Ito, mga kababayan Ito po ang tanong ng PhilHealth. PhilHealth. Ano nangyari? Yan, ang tanong ng PhilHealth. Ano nangyari? Ito po ang buong istorya, mga kababayan. Mahigit 1 buwan na mula nang ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ibabalik sa PhilHealth ang 60 bilyong pondo. Hindi pa rin umano ito na ibabalik hanggang sa ngayon. Sabi po ito, mga kababayan, ni Dr. Tony Liachon. Ito pa isang sinabi niya. The President has ordered the return of 60 billion. Pero, ano nangyari? Ayan. Taga PhilHealth mismo nagsabi, hinihintay pa namin yung detalye kung papaano isosole. Ayan na, mga kababayan. Nako, naloko na, nagkakahintayan na, mga kababayan. Ipinangako na nga ni Bongbong Marcos. Di ba napakaraming natuwa nun? Ibabalik natin ang 60 bilyong pondo na kinuha sa PhilHealth. Actually, hindi lamang di umano yon 60 billion, mga kababayan. 81 billion di umano. So nawawala ang 21 billion. Di biro yung halaga niyan. Napakalaki pong halaga niyan, mga kababayan. Kung totoo man na mayroon pang nawawala na 21 billion. Kasi nga 81 billion daw talaga ang original price nung kinuha mula sa PhilHealth. Kaya nang isusuloy na ni Marcos, 60 billion, nasaan yung 20 billion? O 21 billion? Nasaan? Nangako na naman si Mr. President, mga kababayan. Di ba? Kita nyo na? Nangako na naman siya. Napakarami niya ng pangako sa taong bayan. Na bandang huli, hindi naman po nagkakatotoo o hindi niya po tinutupad
yung mga pangako niya. Magaling lang mangako itong mama na ito, mga kababayan, pero hindi niya po kayang pangatawanan. Hindi niya po kayang panindigan, hindi niya po kayang trabahuhin, hindi niya po kayang ibigay. Kaya sa susunod na mga ngako yan, wag na po tayong maniniwala, mga kababayan. Pag sinabi niya sa mga susunod na taon na bababa siya sa pwesto, no? Tatapusin niya yung kanyang termino, pagkatapos ng termino niya, 2028, bababa siya. Wag ho tayong maniniwala, mga kababayan. Handaan niyo po yan, itagaan niyo po sa bato yan sinasabi ko. Pag sinabi niya na handa siyang bumaba sa 2028, malabo pa yan sa sabaw ng pusit, mga kababayan. Naniniwala ako sa sinasabi ni Tatay Digong. Kasi minsan na po tayong hindi nakinig kay Tatay Digong. Nang sabi niya, weak leader yan. Bangag yan, meron niyang bagahe. Hindi ho tayo naniwala. Kasi nga, gusto nating tulungan si Marcos. Na yan ngayon ang hinihingi ni Auntie Claire. Natulungan na natin siya. Hindi tayo nakinig sa dating Pangulong Duterte. Ano nangyari sa atin ngayon? Nagkandaleche-leche na yung bansa natin. Kaya, sa susunod na taon, sasabihin niyang bababa siya sa pwesto, tatapusin niya lang yung kanyang termino. Huwag po kayong umasa, mga kababayan. 100% ako, hindi po ako umaasa. Opinion ko lang ho yan. Ewan ko lang po kayo. Hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.